Sa mapagpalang bagong taon po sa ating lahat, mga ka-logic. Ako po ang inyong paus na lingkod, Doc Neil, at muli nag-iimbita na nagkaanyaya na samahan niyo po ako ngayon sa aking ipaparating sa inyo na ito. Pero bago yung lahat, yung bago dumating itong bagong taon ay nag-isip ako kung ano kaya yung dapat ko na namang i-content, mga ganyan. Pero siguro mapapanood nyo na din dito na isa na yung mga pag-rides namin ni partner. Kagaya nga ng ito, nakita niya na meron na kami napunta nito ng kailan ng bagong taon lang ay pumunta nga kami sa Puray. Isa na yon sa akin magiging isang para mabulat-lat lang na ba natin yung mga tagong kalikasan natin na nagaganda din na hindi masyadong nalalaman ng iba. Kaya yun po yung aming isang gagawin para ipakita po sa inyo. Tapos ito po nito nga yung nang magpapasko ay doon sa pinagtatrabahoan ko, actually 3 taon na ako doon, ay meron doon isang katulong, tapos si Tita Lioli. Nang siya ay at least parang 1 taon pa lang ako doon, humingi siya ng pabor sa akin kung pwede daw mapadala ko sa pera sa pamangkin niya na nangihingi ng pamasko. Yung lugar naman nandun na rin naman sa bayan namin. Kaya sabi ko sige, walang problema, sabi ko ganun. Tapos sabi niya, papagasan na lang daw niya ako. Sabi ko hindi na, napakalapit lang naman sa amin, sabi ko ganun. So kinokay pera, binigay ko. I think somewhere 2024, ganun. Di nang pagkano nun, inabot ko dun sa pamangkin niya yung Vilma. So, binigay ko. Tapos, nito pang nakaraan namang nagdaang Pasko, yung 2025 nga, ay muli na naman niya ako sinabihan na baka pwedeng magpadala uli sa'yo ng pera. Tapos ganon, sabi niya ganon na bibigyan na lang uli kita ng pagkasabi ko. Ay, sabi niya sa akin, sabi ko, hindi, wag na. Sige, okay lang. Tapos ang pagkakasabi niya na rito ay humihingi na daw ng tulong kasi bulag na, wala nang pangkain, ganyan. At sabi ko, sige, dadaling ko yan. Kaya nang pag-uwi ko nga, dinala ko na yon. Tapos yun naman, so this time doon yun sa kapatid ng nanay ng boss ko, binigay yun sa lalaki kasi nga hindi na makakita yung yung Vilma. So ngayon ganito, yung Vilma kasi na yun ay kaya medyo talagang parang naghihirap na sila, ay namatay naman yung kanyang tatay. Tapos ang masama pa dito, ito na nga yung gusto kong ilapit, kung pwedeng mabigyan nyo ako ng tulong o gabay kung paano pa natin ito maipaparating sa mga kinakaukulan. Actually, ito yung kinakaukulan dito, ito sinasabi, kayo na rin. Kasi after na mapanood nyo to ay maari bigyan nyo ako ng idea, or kung may alam kayo, mayroon na kayong karanasan sa ganito, ay mailapit natin, di ba? Marami naman may pwede lapitan, di ba? So ganito yon. Hetong mag-asawa na to, si Purita Jacinto Vergara at si June Vergara ay legal na kasal. Legal na kasal sila, at sila nga ay nagkaanak ng 7. Isa na nga dun si Vilma, yung pamangkin nga ni Tita Lioli. So ganito, nitong nakaraang taon lang ng 2025 din, namatay yung lalaki.
Tapos sila, may pwesto sila na nabubuhay pa, may pwesto sa palengke, at meron pang mga umuupa sa kanila. Medyo may kalakihan din kasi yung lote. May umuupa. I think 5 o 7 nga yata din ng tao umuupa sa kanila. So monthly nagbibigay yun, or siguro kung arawan man yan, lingguan ng bigay, ganon. Basta may nagbibigay ng upa. So namatay. Nang namatay na, yung kapatid ng lalaki ay pinaalis tong si Purita na asawa ni June. Pinaalis. Ayon pa sa kwento ng ni Tita Lioli ay pinaghahagis pa yung damit sa kalsada. Yung iba sinunog pa raw. Diba? Tapos tinanong ko din yung nanay ng boss ko kung totoo ba yung kwento. Oo daw. Nabi pa nga, napakasama naman ng gali nun, gano'n ang sabi. So, kasal sila. Hindi ba pagkasal, matik na pag namatay yung lalaki, ay sa asawa mapupunta yung pag-aari, hindi dun sa kapatid? Diba? Pero bakit sila lang pinaalis ng ganon-ganon lang na hindi pa makatao yung ginawa? Pinaghahagis pa yung gamit sa labas. Parang alam niyo yun, yung kasi etong si Tita Lioli din ay mahigit 60 na siya ngayon, pero wala pa siyang 20 years old. Naninilbihan na siya dun sa pamilya, yung magulang naman ng magulang ng boss ko. Doon muna siya. Tapos nang namatay yon, kinuha siya ng kapatid. Tapos nakapag-abroad na rin yung kapatid, ay kinuha na nga sila nitong yung nanay na nga ng boss ko ngayon. Medyo wala sila masyadong alam sa kung paano po gagawin yung ganito, kung lalapit kung kanino, sa batas, wala silang alam nun. Ang masama kasi, tumatagal na yung panahon na parang close na lang ba yun, gano'n na lang ba yun, doon na lang ba sa kapatid yung mana na yun, hindi sa mga anak. Kagaya nga nitong si Vilma, di ba? Siguro kung sila, meron silang, nung namatay man yun at itong Vilma na to ay napunta naman sa kanila yung pera, baka kuha siya ng pampatingin ng mata niya doon, ang lumalabo pa lang yung mata niya. I think may diabetes yata, kaya naman ganun. At di ba, sana meron man lang siyang pambili ng gamot para naagapan man lang sana yung mata niya. Tapos ang ano pa nito, yung Vilma na to ay kuba. Vilma, napaka parang miserable buhay, di ba? Kuba ka na, nabulag ka pa. Kaya sana umihingi ako ng assistance sa inyo na paano kaya natin to matutulungan. Kasi alam ko, ito kaya isa na din, siyempre alam ko naman din si Mr. Senador Lapi Tulfo. Senador, kung makakaabot man sa inyo tong aking content na to, ay umihingi ako sa inyo ng tulong na sana matulungan natin yung pamilya na mabawi nila yung kung ano yung sa kanila. Bali pag halimbawa naman natulungan nyo ko, ay ipapakausap po kayo mismo dun sa kapatid, hanggang sa mapunta natin yung Purita nga, at doon natin malaman pa yung talagang pangyayari. Kaya sana sa mga makakapanood nito ay pakishare to para sakali maipunta natin sa tamang tao na makakatulong talaga. Muli po, maasa po ako sa inyo na sana
matulungan natin sila at maibigay natin yung hustisya para sa kanila. Isang mapagpalang araw po muli. Paalam.